Hello, pahinga! Hello, pride, Pardue! ACS! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Habit. Ito ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps: pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, laging nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasama pang gift pack araw-araw mula po sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lang po dito sa DZRH para sa mechanics. Ito po, alam niyo ba na imbes na maging basura pagkatapos mong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta ito sa livelihood program para sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachet ginagawa pong wallets, coin purses o kaya po ay bags. Kaya sali na po sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin ang MX3 3 o'clock habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps: pray, prevent, and protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon mga kaibigan, meron po tayong winner na sumali. At ang ating pong winner for today, ngayon pong Wednesday, February 18, 2026. Congratulations po kay Zenaida Espehon. Zenaida Espehon, taga Antipolo City. Nanalo ka po ng 1,000 pesos at gift pack mula po sa MX3. Congratulations again kay Ma'am Zenaida Espehon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service.
si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigilid na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Ngayon pong ika-18 sa buwan ng Pebrero, February 18, 2026, Ash Wednesday para po sa mga Katoliko. Simula po ng panahon po ng Semana Santa. So doon po sa mga mga nagsimba, dumagsak, napakarami sa iba't ibang simbahan ng mga Katoliko. Ayan, today is Ash Wednesday. Mga kaibigan, muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan. Dito pa rin po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At ngayong hapong ito, marami po tayong mga panauhin, ating mga partner na kasama natin sa ating pong mga projects and programs. Kaya samahan niyo po ako ha. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. In the meantime, sandali lamang puntahan muna natin ang DOST Pag-asa. Sabi po ng ating ating mga weathermen diyan po sa DOST Pag-asa, generally fair weather tayo ha sa malaking bahagi po ng ating bansa ngayong pong Ash Wednesday, ano? So, alamin natin mula sa DOST Pag-asa, Ma'am Charmaine Barilla. Magandang hapon. Good afternoon. Yes, good afternoon, Mami. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Tama po kayo, no? Generally fair weather pa rin ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit itong northeast monsoon ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa Luzon at nagpapaulan lamang ito dito sa May Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Samantala, naka-apekto din ang easterlies na nalabipang bahagi ng ating bansa at yan din ngayon yung nagbibigay ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa May Caraga at Davao Region. Dito sa Metro Manila, Visayas at natitira pang bahagi ng Luzon, asahan natin yung bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulong-pulong may hinang mga pagulan, epekto ng northeast monsoon. Wala naman tayo nakataas na gale warning, ngunit ang northern and western seaboards ng northern Luzon, maging eastern seaboards ng ating bansa ay makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa maglalayag sa mga areas na yan ngayong araw. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Barilla, nag-uulat. Maraming salamat, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. So yan po ang ating weather. Ano po? So walang anumang samang ng panahon o LPA, low pressure area. Monitor ay mabuti naman. Generally fair weather. Mga kaibigan, puntahan muna natin ang balita tungkol po dito kay vlogger Jack Argota, no? Umarap daw po yan sa National Bureau of Investigation makarang ipasabpi na po sa umunoy pagpapakalat ng peking medical records ng Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang detalye niyan, ibabalita ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Pumarap na mismo yung vlogger na si Jack Argota sa National Bureau of Investigation matapos siyang ipasabina sa umano'y pagpapakalat ng mga peking medical record ng Pangulong Bongbong Marcos. Mag-isang nagtungo sa tanggapan ng Cybercrime Division si Argota na iginiit na wala siyang kasalanan. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, noong Biyernes pa nila ipinatawag ang vlogger pero humiling ito na ngayong araw na lamang daw siya pupunta doon. Una nang sinabi ng palasyo na
iniimbestiga nila sa Bureau ang pagkalat ng peking medical test result ng Pangulong Marcos. Tinawag ito ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na posibleng bahagi raw ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Pinalagan din ng St. Luke's Medical Center ang peking medical report at giniit na istrikto nilang sinusunod ang patient confidentiality at data privacy. Kamakailan lamang kinasuhan ng cyber libel ng NBI sa DOJ sina dating broadcaster Jay Sonsa at vlogger naman si Ka Eric Celis dahil sa kaparehong aligasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Oras natin mga kaibigan, 14 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Babalik po tayo. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 20 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon at ngayon pong hapong ito ng Miyerkules, sabi nga po natin kanina, Ash Wednesday po, para sa mga Katoliko. Ayan, kaya yung mga may ash, makikita nyo naman, alis na yun, natanggal na yata yung ash ko. Anyway, mga kaibigan, katulad po ng kinukwento natin kanina, meron po tayo mga partners, actually, matagal na natin silang partner, lagi-lagi pagdating po sa pagtulong sa ating mga kababayan sa pamagitan din po ng kanilang mga programa at proyekto, nakakasama po tayo. So ngayong hapong ito, makakasama po natin ang Kiwanis Club of Manila sa pamagitan din po ng Kiwanis International. So siguro pakilala na natin para mas marami po tayo mapagkwentuhan at ating pong pag-usapan yung mga programa at proyekto, and of course tayo po sa DZRH sa pamagitan po ng Operation Tulong, in partnership po tayo sa kanila. So ngayong hapon mapalad tayo at makakasama natin ang kanilang Philippine Luzon District Governor ng Kiwanis Club of Manila. Magkibigan, welcome po sa Public Service Hour, Sir Stasis Neil Espino. Stasis? Am I right? O Stasis? Stachis. Stachis. Welcome po. Magandang hapon. Magandang hapon, Miss May. Ayan. So, first time ng Governor Stachi. Yes. Ang hirap namang i-pronounce. Stachi. Ayan. Okay. And then, of course, ang past governor, dito muna siguro tayo sa kaliwa. Ayan, past district governor din po nila, Sir Manny Mamadra. Sir Manny. Good afternoon po. Thank you. Welcome po sa Public Service Hour sa DZRH. And of course, ang past president, Ma'am Rose Mamadra. Magandang hapon. Good afternoon po. Magandang hapon po sa ating mga taga. Good afternoon. At syempre, Ma'am Ana Go, ang president. Magandang hapon and welcome back, Ma'am Ana. Yes, magandang hapon po sa iyo, Ma'am May. At binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon uli na makapag-air uli ang aming organisasyon. Opo, always naman, basta mga partner po natin sa pagtulong. At syempre sa kaliwa niya, future leader na, ang Secretary ng Kiwanis Club of Manila, Princess Jewel Go. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon. At syempre, ayan, at makakasama din natin Ma'am Meng Santos Cruz. Ma'am Meng. Good afternoon po, Ma'am Meng. Kami po ang magkausap. Welcome po sa Public Service Hour, mga sir, mga ma'am. Okay, so nakasama po natin ang Kiwanis Club of Manila.
Actually, 2 years, 3 years ago. 2 years. That was, Ma'am May, yung 60 years anniversary namin, nandito kami. Nag-donate ng mga wheelchair. Mga wheelchairs, Yes po. ayan. Then, nagsunod din po yung mga balik-eskwela, yung mga backpack. Yes, the bags. Yes, the backpack, mga dinala po bags sa natin balik-eskwela. sa mga bata. And then, so on, meron pa tayong mga iba pang mga giveaways na mga Na ibahagi na sa po. ating pong mga kababayan. Yes Ayan, po. nakakatuwa naman. Anyway, sa pamamagitan po ng Operation Tulong, marami tayong mga naaabot sa tulong po ninyo sa pamamagitan ng inyong mga initiatives, mga projects and programs. Okay, tanungin ko muna, sabi mo, dati kasi nung nag-attend ako ng meeting, tinatanong ko anong mission vision ng Kiwanis dahil meron din yung mga governor, no, like the Rotarians. Yes po. Pero dito, isa-isa naman kasi, lahat naman actually, pag nagsama-sama, isa lang ang layunin, makatulong. Opo. Di po ba? So tanungin natin, sino ba magkukwento? Si Sir Manny? O si Sir Stach? Ipapakilala ko po sa inyo ang aming Philippine Luzon District Governor and Dr. Stachi Neil E. Espino sa lahat ng... Practicing doctor pa yan. So si Gob muna, Gob. Oo nga. Kayo po ay doctor of... Ako po ay addiction medicine specialist po. Galing. Yeah. Bira yun, ha? Yeah. Yes, Doc. Okay, welcome po ulit at tell us about ano ang Kiwanis. Kasi marami ding Kiwanis chapter, no po, Luzon, Visayas, Mindanao and international. Tama po kayo. Ang Kiwanis ay isang international organization ng mga volunteers, no? Bali, ang focus namin is to serve the children. Kaya ang motto namin is serving the children of the world. Yun po yung pinaka-motto ng aming organisasyon. But aside from that, syempre, tinutulungan namin lahat ang mga komunidad. Okay. So mga iba't ibang projects and programs din po. Anong focus ng Kiwanis? Ang Kiwanis kasi kung balikan natin, bukod sa children. Yes, 111 years na ito. At ito ay nagsimula sa Detroit, Michigan. Initially, ang motto niya ay we trade kasi sinimulan ito ng mga businessmen doon sa US. And then eventually nag-evolve, nag-focus tayo sa pagtulong sa mga kabataan at sa mga komunidad upang ang mga batang ito ay maging malusog, maging malakas, at sila ang mga susunod na henerasyon, sila ang magtataguyod ng ating bayan. So, ganun po ang naging kwento or history ng Kiwanis. At dito po sa ating bansa, ay meron po tayong 2 distrito, ang Philippine Luzon District Luzon. Yes, at ang Southern Philippine District. Okay. So, Philippine Luzon District, ilan pong yan? Ilang clubs and then the Southern pag pinagsama-sama? Sa ngayon, ang Philippine Luzon District ay nasa 257 clubs. Ang dami. Yes, with almost 4,800 members po tayo dito sa Philippine Luzon. Ayun. So, ang dami. So, pag gumawa ng project, so kanya-kanyang community rin. Tama po. Focus. Tama po. Kasi ang mga clubs natin sa Kiwanis ay nagli-lead ng mga community efforts. So, community-based po ang mga projects po natin. Ayan, like what? Okay, so since mga bata, kaya pala ang bilis nung lapit namin sa inyo dun sa ating mga children living with HIV, Ma'am Ana. Tama po. Thank you so much dun sa na-share po ninyo yung last for Sunday this. po Okay, natin, for these children, ano po. Ayun, anyway, bago natin pag-usapan yon, meron po kayong malalaking program. Sino pa? Si Gov muna? Yeah, Gov. Gov, ikaw muna bago... Incoming natin yung program. Yeah. Bago tayo natin puntahan yung mga natapos. Yeah, gaya ng nasabi namin, no, 111 years na ang Kiwanis, and for the first time po ay dito gaganapin sa National Capital Region ang aming Kiwanis International Convention at Asia Pacific Convention sa unang pagkakataon. At ito ay sa June 24 to 27 sa Marriott Hotel. So inaasahan po natin around 2,000 na delegates mula sa iba't ibang bansa. Yes, galing sa Australia, Europe, US at sa Asia Pacific. Ang magsasama-sama? Ang magsasama-sama. Ano ang layunin ng convention, Sir Stachi, Governor? Of course, sa ating convention na gaganapin, layunin nito ay magsama-sama ang mga miyembro para sa fellowship, and then
doon din po namin kasi ginaganap ang aming election of future leaders. Doon din po namin binabalangkas ang mga pulisiya at ang bylaws ng aming organisasyon. Yan. Every year din, ano? Every year po. At nagpapalit. Yes, at sineselebrate natin yung mga achievement ng bawat distrito, bawat club through our awards po. Bakit nga ba Kiwanis Gov, Starchy? Mahabang kwento rin yun eh, no? Yung word na Kiwanis, Govmani. Indian yan. Oo nga, Gov, ikaw nga pala yung nagkwento. Bakit Kiwanis? Okay, kasi ang word Kiwanis nanggaling yan sa Indian, yung native sa America, mga Indian. Nung Kiwanis yan, yung anong Pisayan. Hanggang sa nung sinasabi ni Govnil na naging sa trade, ginagamit ng mga businessmen sa as a trading. Hanggang sa nauso na yan, naging nabuo na yung word na Kiwanis. Saan po nag-start ang Kiwanis? Dito ba sa atin? Sa atin, sa ang pinaka-first na Kiwanis Club ay ang Kiwanis Club of Manila. Dito sa Pilipinas. Wow. Yes. The original. Original po yan. Sa Asia, Go. Sa Southeast Asia. Southeast Asia. Southeast Asia. Kaunahan yan because nauna yung Tokyo. Yes. Months lang. Bob. So, 1964 ang Kiwanis Club of Manila na organized. Pero as a whole, the Kiwanis International was originated when? Yes, ma'am. Ma'am Rose. 1915. Sige po. Sa microphone po. 1915. 1915. Ma'am Rose. Detroit, Michigan. Sige po. Ayan po. Lapit lang kayo. Sige, ma'am. Go ahead po. Okay. In Detroit, Michigan. Detroit. Way back 1915. Tagal na pala, no? Yes, Saka ako, napakaswerte ko dahil ang founding date ng Kiwanis ay birthday ko, January 21. Wow. Nag-birthday pala ang Govman. Kaya hindi ako makalipas. Happy birthday! Kaya sinasabi ko sa kanya talaga, Daddy, you were really born a Kiwanian. Yes. Kaya pag Kiwanis Day, it's Gov's birthday. Birthday, wow. The Kiwanian. whole world is celebrating. 1 month yan. Ayun. Kiwanis week dati. Ayun. So this coming, ano na po yan, no? June 24. 24. Ay, laking event. Yes. So lahat kayo magsasama-sama or only representatives from every club? Everyone po ay invited is welcome to attend. Everyone. Ayan. So you have also mga youth leaders, no? Yes. Sa Kiwanis. Okay. So puntahan natin yung mga project muna. I think last December, meron kayong balikan lang natin, ano? Since yung mga proyekto ay isa-isa po ano po ba ito? Mga chosen or adopted community rin ng Kiwanis? Ma'am Ana? Yes, actually ito pong aming mga proyekto is taon-taon na po ito, mga adopted na mga school na every year nagkakaroon kami ng post-Christmas gift giving or pre-Christmas gift giving. So last year 2 po na pagbigyan namin ng pagkakataon, pati po yung mga teacher. Nabigyan na rin na po namin sila na parang pagpapigay pasasalamat sa isang taon na pagtuturo nila sa mga SNED. Alam mo naman na mga special children with disabilities. Napakahirap po, pagpibigay-pugay po sa mga teacher. So binigyan ko po din sila. Inuna ko, nag-pre po ako, pre-Christmas gift giving sa kanila. Then followed, sumunod naman yung ating mga SNED, Special Children with Disabilities, at is naging post. And another is coming tomorrow po, Ma'am May. Baka alam nyo naman po, kayo ang media partner namin sa February 19. Doon po kami magaganapin po ulit sa JP Rizal Elementary School. JP Rizal, Yes, yung pong aming post-Valentine gift giving. Na ang recipient po natin is 283 na mga special SNED. Yan dun po ako nakafocus. Kita nyo, nung sinabi nyo po nung last tayo hindi nagdalawang isip kami po talaga. At least nakasama isang tao, last minute po tayo noon nag-participate so po much. ang Kiwanis Club of Manila. Basta pagdating po sa mga kabataan, kasi yun nga po ang aming gaya na sinabi ng governor namin, nakafocus po kami sa to serve the children of the world, diba? So serving with the children. So once na may lumalapit, priority po namin talaga. Ako lalong-lalo na ngayon ang mental health, di ba, Doc? Yes, ito si Doc. Napakahalaga. Baka you have mga forums, symposia, no? Yes po. Ito po ang laging kong takbuhan pagdating po sa mga ganyan. At maasahan po natin si Gov sa lahat po ng pangangailangan. Kaya nung ako'y inibitahan ninyo na
pumunta dito sa inyong radio station, naisip ko po na isama ko po ang aming governor. Lahat na. It's my Of honor course. din na makasama po. Buti may time ang Governor Stachi. Oo, no. Ayun. Okay, babalik po tayo sa ating kwentuhan. Sandali lamang po ha. At ang dami po nilang mga programa at proyekto. Saglit lang, oras po natin, 33 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 44 na minuto magkalipas ang 3:00 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour. Siyempre kasama natin ang Kiwanis Club of Manila. Siguro tanungin ko muna bago ulit dun sa mga projects ninyo and programs. Sinong pwedeng sumagot? Paano po nagsasama-sama ang lahat ng members and officers pagdating po sa implementation ng mga projects ninyo? Depende po ba yun? Kung yes o Kasi bago ka po maging presidente, ino-orienta po kami o nagkakaroon po kami ng president CLE, what is that? Club Leadership Program. So, bago ka maging malalaman mo na kasi may platform na po kami for the whole year. So susundan lang po yun ng presidente. Bawat club po na kami po katulad po namin, susundin lang po namin yung guidelines na ibibigay po from the government, ibibigay sa lieutenant governor kung sino yung division namin, yung lieutenant governor division namin ang mag-i-instruct sa amin. Kami naman po mga clubs para mga babies na tutulungan at i-guide niya kami ng tama. Especially pag may mga international projects and programs like grants, tama po ba yun? So, sa atin nire-request yun, ano? Oo. Lalo na pag malaki. Yung ating foundation na sinasabi nga niyang ating Yes, go. international na Ang Philippine Luzon District, meron po kaming yung tinatawag na Luzon Kiwanis Foundation. Incorporated na kung saan nagbibigay kami ng suporta sa mga local clubs ng mga projects about yung project na tungkol sa kabataan like playgrounds, yung mga libraries. Ibigay kami po niyan. Ako ang president ngayon ng Luzon Kiwanis Foundation Opo. So as part of it, we always coordinate with our district office through Governor Neil to help us disseminate information regarding those club who wants to avail of our cash grant. Yun, ganun po yun. Lalo na pagka dun sa mga adopted community ninyo. Yes. Di po ba binabalik-balikan? Parang sustainability din ng project. Ano po yung mga dapat na i-sustain na programs ninyo? kadalasan po sa amin sa health. Sa health po, yung nutritionist, kailangan po namin sustainable po yung mga katulad sa mga public school na katulad ditong aming JP Rizal, continuous po, sustainable po yan. Nagbibigay po kami ng mga feeding program. Tapos bukod doon, nag-i-educate din po kami. Nag-invite kami ng mga ibang tao na para maipaliwanag din sa kanila kung ano ang tamang nutritionist, katulad ng makakuha kami ng mga speaker pang o kaya mga mental health. Naggagawa po kami ng program na isang araw po sa komunidad namin na maimbitahan po namin ng isa sa amin ng mga officer namin o
o governor o lieutenant governor, kung sino po sa amin na tulungan ang isang club namin, katulad ko, pwede naman po pagtulong-tulungan para sa ikabubuti ng project namin. Ayun. Kanina nga po napag-usapan namin lahat about mental health, di ba, Yes. Doc Stachi? So sabi nga natin, napakahalaga ngayon ng mga programa para sa mental health ng ating mga kabataan. Which is siguro very timely dahil na rin sa panahon ng makabagong teknolohiya. Talagang minsan yung naaabot ng technology natin, syempre isip ng mga bata, ano. So lalong-lalo na yung depression and di po ba? Yeah, tama po kayo, no? Kaya sa Kiwanis, aside from doon sa sinabi ni President Ana na health and nutrition, napapaloob din sa health ang mental health. At isa rin yan sa mga focus natin dito sa ating distrito. Ayun, so may mga programa para dyan. May mga programa po tayo. Sama natin yung mga mami. Tsaka yung Yes, Gov Money. yung every summer, almost every summer naman, meron kaming mga medical mission gaya ng medical and dental, meron kami yan, Operation Tuli. Yung last Malapit na, summer na. Almost all clubs sa district nagkakaroon ng ganyang project. Tapos may mga sama-sama din, hindi lang per club, Kasi by division yan eh. Kaya sa isang division, alam mo, 10 club, joint project siya. Opo. Yun, para mas marami. Nagkakaroon ng ganon. Nagkakakilala lahat. And even classroom rehabilitation, nagkaroon yata kayo recently lang na napakalaking tulong. Natapos na po yung renovation namin sa JP Rizal. 2 classroom po yung para sa SNED. Yun po yung mga sinasabi ko po palagi, yung aming focus namin, special children with the disabilities. Nagagamit na po nila. Nagkaroon nga po kami ng unveiling during inopen namin yon. At lahat po nakikinabang at natutuwa po lahat sila. Kasi ngayon po, sa nakikita ko, by the way, Mami, tomorrow, meron po kaming, nandun po kami uli. Yes po. Magpapabigay po kami, papakain uli kami sa mga special children uli. 283 recipient po, lahat yun. Ayun, ako dami And of course, again, maraming salamat Ma'am Ana doon sa mga children living with HIV. Ay, opo. Yung suporta ninyo, ayan, nakita nyo naman yung, ayan po. Opo. Natutuwa po ako at kahit po last minute po tayo, Mami, nakahabol po tayo. Opo. Maybe next year paghahandaan po natin para mas matingnan natin yung holistic approach sa mga batang ito. Dito lang po kami. Opo, hindi yung kanilang kondisyon ay kailangan talaga ng medical support po. Okay. At kanina, thank you din po dun sa mga medicines na inyo pong na-turn over for DZRH. Gagamitin po namin yun sa mga medical mission. Ayan. Ay, may mga wheelchair din kayo. Opo, yung wheelchair po, pala po yan na po yung signature namin kasi every year po nagbibigay kami. Last yung 2 years ago, nagbigay po kami dito. So, hindi na, yung iba po, mga public school po, nabibigyan namin. Katulad po ditong sa CM Recto, elementary school. Nangangailangan po daw sila ng wheelchair para sa mga admin o maintenance. Minsan nagkakaroon po ng aksidente. Wala po daw silang wheelchair. So, immediately po kami pong Kiwanis Club of Manila together with the kasama po namin si Casey Pasay din po. Nag-donate po kami ng wheelchair. Ayun. Lahat ay nakafocus. Ayan po yung medicines. Thank you so much. Thank you. Ayan, maraming salamat. At yan po yung gagamitin natin. Even, siguro pag may tuli na rin kami, sama namin kayo. Na po, para po dun sa inyo. Okay. So, any other announcement? Yun nga po, tomorrow. And then the Valentine's gift giving. At sa 23 po, Mami. 23. Po tayo, yung bloodletting po. Opo, the bloodletting this coming 23 sa Police Station 8 po yan sa Bacood Elementary School. Kasama po ang Kiwanis sa KC Manila together with sumama na po sa amin yung aming past governor district si Glenda Hofano, KC Pasay. In-invite ko na po para mas marami po tayo. Opo, pati mga donor po. Oo, Gov. Yeah, kami naman sa Philippine Luzon District ay nagpapasalamat sa Kiwanis Club of Manila at sa lahat ng mga partners ng mga clubs natin sa ating distrito sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa mga kabataan. So sa lahat ng clubs natin at mga miyembro, maraming salamat sa inyong dedikasyon. At kunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na imbitahan lahat ng Kiwanians, pati ang mga guests na gustong makilahok sa aming Joint Asia Pacific and Kiwanis International Convention
sa June 24 to 27 nagaganapin sa Marriott Hotel. Ang early bird registration ay magka-cut off on March 2. After March 2 ay regular registration na tayo. So for our fellow Kiwanians and guests, pwede pa po tayo mag-avail ng early bird registration at magkita-kita tayo sa ating Asia Pacific and Kiwanis International Convention. So yan po yung sa convention. Yes, na i-host of course ng Philippine Luzon District. For the first time. Ayan, so lahat ng invited. Medyo malaki-laki yan. Ayan, okay po. Maraming salamat po. Baka gusto, Joel, you have something to say? To me, For the youth. Kiwanis has been one of also the fulfilling since I've joined at an early age. Ilang taon ka nag-join? 19. Wow, 19. And at first, it was just the meetings that have been held. So, my personal experience to Kiwanis is mainly really just serving the children and helping those in need. Ayun. Join us ulit. Namang Ma'am Meng, thank you so much. Thank you din po, Ma'am May, for guesting us. Baka meron ka shout out. Wala naman po. Ayan God bless po. you lang po. God bless you all. Okay, Ma'am Ana, thank you so much. Babalik po tayo saglit lamang. DZRH number 1. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Mga kaibigan, nasa Barangay Pamplona 1, Las Piñas City ang ating Malakas promo kasama ang MX3. Alamin natin at nakikita ko si Noche. Saglit lang daw, baka wala signal. Ayan, para po dun sa mga tumutok sa atin, sa ating Malakas. Tutok lang kayo dahil meron na. Nasa area na si RH27 Noche Kakas. Noche, magandang hapon. Magandang hapon, Miss May. Dito na naman tayo. Isa na naman maswerte ang bibigyan natin ng ating Malakas promo dito sa may San Isidro Subdivision na Barangay Pamplona 1 sa lungsod ng Las Piñas. Kakaiba itong winner natin ngayon, Miss May, dahil hindi naman siya Chinese pero dalawang letra lang yung kanyang apelido. At ano po pangalan niyo, Tatay?
Rolando Eya. Eya, ano ang spelling ng Eya mo? E-A lang, E-A. E at saka A. Oh, ayun. Ilang taon na po kayo? 75. 75 years old. At matagal na po ba kayong nakikinig ng DCRH? Ay, matagal na. At sino po yung kilala niyong anchor? Yung nagsasalita ng sino? Si Bayan kanina. Oo, tapos ngayon, yung babae. Si Nay, Binauhan. Ilocano rin ito, May. Wen Apo. Wen Apo daw. Kumusta ka, tatay? Kumusta ka daw? Ayan, ito. Kumusta ka daw, sabi niya. Okay naman. Oo, tama. Mahina na yung katawan. Nasa edad ba, tatay? Nasa edad? Oo, di bale, Noche, pasayahin mo na si tatay. Pasasayahin natin. Pero pakita natin, Miss May, ha? Ito yung kanyang radyo. May flashlight. No, talaga may radyo pa, oh. Panahon pa ni tatay yan. Ito mag-asawa. So, okay lang si Flashlight. At hindi na tayo patatagalin. Hindi ka na namin aabalahin pa. Ito agad ang 1,000 pesos. Yan. Thank you. Salamat. Ayan, at hindi lang yan dahil dalawang literal ang apelido mo. At suki-suki ka ng DCR8, meron ka pa na MX3. Ayan, MX3 package. Ayan, sabi niyo po yan na, tatay. Anong masasabi mo sa DCR8? Maraming salamat sa DCR8. Matagal na kami nakikinig yan. Ayan, okay, maraming salamat yan. Sa mga upang manalo, 1,000 pesos. Nakatotok sa DCR8. Yes. Ayan, pinlubot pa tayo. Okay, ayan tayo, akin yan. Binasa ba yun? Okay, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, nandito nakatutok sa DCR8. Malay nyo naman na kayo ang susunod na swerte sa aming DCR8 sa Malakas Promo dahil kasama namin ang MX3 dahil sa MX3 dito kami believe. Ayan. MX3. Ayan. Ako si Ayos sa 27. Nandun para sa DCR8. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Iyon, no? Galing! Maraming salamat, R27 Noche Kaka, sa ating Malakas promo kasama po ang MX3. Naku, maraming salamat sa ating mga studio guests. Ayan, Ma'am Annalisa Go, thank you so much. And of course, Ma'am Meng, ayan, Miss Jewel, Princess Jewel, Gov Money, thank you so much. Pa-shoutout kay Mother, kasama natin si Mother. Si Mother pala, oo. Gov, Stachi. Yeah. Baka meron kayong gusto i-shoutout. Shout out sa mga members natin sa iba't ibang divisions ng Philippine Luzon District. Ayun, at si Mother. At si Mama kasama ko. Nasa labas na. Nasa labas na. Ay, ano pangalan ni Mother po? Norma Espino. Ay, Ma'am Norma. Ayan po. Kiwanis din yan. Kiwanis din. Ayan. And of course, Gov Money. Yes. Ma'am Rose. Yes. Thank you. Thank you so much, Kiwanis Club of Manila, lalo na po sa partnership. Mga kaibigan, wala na po kaming oras. Sa pangalan ng buong puwersa ng DZR Issue Center at ng DZRH Operation Tulong, ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalm at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. This time check is brought to you. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.